Hindi maintindihan ni Damho kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinaas ng matanda ang kanyang boses, sinasabing hindi siya dapat malinlang. Nakikita niya na hindi siya karaniwang tao. Lumapit ang matanda, tila natutukso, habang inoobserbahan ang muscle na tago sa ilalim ng kanyang mga damit. Ang matanda, na may mahabang karanasan sa buhay, ay mahirap lokohin. Sigurado siya na ang batang ito ay isang dalubhasa sa martial arts. Marami nang nakilala ang matanda sa kanyang buhay, mga taong sumuko sa bigat ng kanyang karunungan at karanasan. Ngunit ang presensya ng binata ay tila nagdudulot ng kawalang kapayapaan sa kanya. Ang itim na mga mata ng binata ay parang isang malalim na balon na may itinatagong kasabikan. Sigurado ang matanda na ang nasa harap niya ay isang taong nagtatangi sa iba, tulad ng isang napakataas na bundok. Nang tanungin niya ang binata kung sino siya, kalmado itong sumagot, "Ako si Damho." Gayunpaman, walang kahulugan ng pangalang ito para sa matanda. Hindi rin maintindihan ni Damho kung bakit mahalaga yon. Ipinaliwanag ng matanda na may dahilan kung bakit siya naroon at nais niyang malaman kung ang binata ay konektado sa isa sa kanila. Pero hindi maintindihan ni Damho kung sino ang tinutukoy nito. Tumingin ang matanda sa binti ng binata at napansin ang pilay. Sa tingin niya, nakakahiya ang may pilay na binti kahit gaano kalakas ang tao. Sa ganitong kalagayan, mawawala ng balanse ang isang tao at magiging magulo ang kanyang galaw. Inisip ng matanda na hindi ito ang taong hinahanap niya, ngunit nais pa rin niyang humingi ng pabor, kung ito'y magiging kapaki-pakinabang para sa kanila pareho. Bago magdesisyon, payo niya, dapat pag-isipan muna ito ng binata, anuman ang mangyari sa hinaharap. Sinabi ng matanda na hayaang magpatuloy si Damho sa kanyang daan. Ramdam ni Damho ang nakatagong lakas sa mga salitang yun, na tila may kasamang banta. Kinabukasan, naghanda siya at nanatili sa isang hotel, iniutos na magtipon agad ang lahat. Nagmadali ang mga tao sa kanilang paghahanda para sa pag-alis, upang hindi maging biktima ng mga tulisan. Habang nagkakagulo, tinatawanan ng mga mandirigma si Geno, na may daladalang mangkok na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Para sa kanila, mukha siyang pagong. Lumapit ang batang Panginoon kay Geno at sinabihang umupo ng maayos. Binigyang diin niya na tulad ng isang mandirigmang bihasa sa espada, ganoon din ang kasanayan ni Geno sa apoy at pagkain, at dapat siyang maging proud dito. Ayon kay Damho, hindi mahalaga ang iniisip ng iba tungkol sa kanya. Ang mga salitang ito ang nagbigay ng kumpiyansa kay Geno, ngunit hindi niya makita si Simok kahit saan. Nang banggitin ito ni Geno, ipinaalam ni Damho na umalis na siya. Nagtaka si Damho kung bakit malungkot si Geno. May ilang araw pa bago nila maabot ang Changwon. Pinayuhan niya si Geno na huwag masyadong magpaapekto sa mga bagay-bagay dahil mahaba at mahirap ang daan na kanilang tatahakin. Habang naglalakbay, sinubukan ni Geno na makasabay kay Damho. Ang kabayo ni Damho ay matibay at mahusay niyang sinanay ito. Gayunpaman, habang umaakyat sa bundok, naramdaman niya ang napakalakas na enerhiya na tila bumalot sa paligid. Ang enerhiyang ito ay parang amoy ng dugo na tumagos sa kanyang isipan. Pati si Geno ay naamoy iyon, napagtanto niyang papalapit sila sa panganib. Nang makarating sila sa daan, harang ito ng mga bangkay ng mga nasawi sa labanan. Napansin ni Geno na ang mga ito ay mga lingkod mula sa Silverstream Estate. Malinaw na inatake sila, ngunit tanong pa rin kung sino ang may gawa nito. Inakala ni Damho na ang mga taong ito ay konektado sa mga umatake kay Geno at sa kanyang grupo, marahil ay mga kakampi nila. Ang mga bangkay ay tila iniwang nakakalat upang sila'y matisod. Halata na isa itong eksena ng torture. Ang mga tao ay matagal na pinahirapan, binugbog, at nilagyan ng asin ang kanilang mga sugat. Napaka-brutal ng interogasyon na kahit isang dalubhasa sa martial arts ay hindi kakayanin. Natakot si Geno, tila napakabagsik ng mundong ito para sa kanya. Pinakalma siya ni Damho at sinabing magtiwala sa sarili. Biglang naramdaman ni Damho ang presensya ng isang watawat mula sa kagubatan, may nanunood sa kanila. Sinabi niya kay Geno na magmadaling magtipon at sundan siya. Kilala niya ang mga taong ito at alam niyang kailangang magmadali. Una, kailangan nilang gawin ang ilang mahalagang hakbang agad-agad. Ang mga tulisan ay tahimik na nagmamatsyag sa kanila. Napansin nilang patuloy lamang sa paglalakbay ang dalawa. Ang mga bangkay na iniwan doon ay para sana pukawin ang kanilang emosyon, ngunit nanatili silang kalmado. Ang batang tila nagdadala ng matinding banta ay nagdulot ng interes sa mga tulisan.
Hindi makapaniwala ang isa sa kanila na ang binatang ito ang mag-isang nakatalo sa lahat ng Bloody Beasts. Iniisip niya na tiyak na may 10 tao itong kasama. Naalala niya ang sandaling tinanong niya ang mga sugatang mandirigma kung sino ang Samira sa grupo ni Jaku. Isang sagot lamang ang natanggap niya, may isa lamang na nakakaalam ng totoo. Iniulat ng mga ito na ang batang iyon ay pilay. Noong una, hindi ito pinaniwalaan ng tulisan, iniisip na nagsisinungaling ang mga mandirigma. Nang makita ito ng leader ng mga tulisan gamit ang sarili niyang mga mata, siya'y namangha. Paano nagawa ng isang pilay na binata ang lahat ng ito? Ang mga mandirigma ay naghihintay ng hudyat upang salakayin ang grupo ni Damho. Sinabi ng kanilang leader na dapat pagbayaran ng binata ang paghawak sa kanilang pag-aari. Ngunit bago ito, kailangan nilang mag-ulat sa kubo sa bundok. Habang hinahasa ang kanyang espada, sinabi niyang wala silang mawawala kung mahuli muna nila ang binata bago mag-ulat. Nagbigay ang leader ng utos sa kanyang grupo, binigyang diin na sa kanyang hudyat, sila'y susugod at dadakpin ang binata. Ang kanilang grupo ay nasa magaspang na kabundukan sa malapit at kailangang magbigay ng signal. Isa sa mga mandirigma ang kumuha ng pito at nagbigay ng malakas na hudyat. Ang tunog nito'y umalingaw-ngaw sa buong lambak at narinig ng lahat sa kanilang grupo. Ngunit narinig din ito ng batang Panginoon na si Damho. Napagtanto ni Damho na malamang ang mga taong ito ay kabilang sa mga gang. Pansin ni Geno na nasa mahirap silang sitwasyon dahil harang ang kanilang daraanan. Ramdam ang panganib, inutusan ni Damho si Geno na manatili sa likuran at huwag sumugod. Bigla na lamang nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang demonyong pulang pagsabog sa lugar kung saan pumunta si Damho. Sa kanyang daraanan, sumulpot ang grupo ng mga mandirigma na armado hanggang sa ngipin, ngunit sila ay natalo sa kabila ng kanilang dami. Ang kanilang leader, ng lalaki ang mga mata, ay hindi makapaniwala kung paanong natalo ng isang tao ang buong grupo. Para sa kanya, isang hindi kapani-paniwalang bagay yun. Dati niyang inakalang ang impormasyon tungkol sa binatang ito ay kathang-isip lamang, ngunit ngayon, nasaksihan niya ang katotohanan. Hindi alam ng mga tao kung ano ang gagawin. Nawalan sila ng composure dahil sa makapangyarihang enerhiya ng binata. Kung magpapatuloy pa ito at magpatuloy siyang durugin ang kanilang mga mandirigma, wala nang matitira kundi mga bangkay. Hindi hinayaan ni Damho na makalapit ang sinuman. Sino mang lumapit ng 1 metro ay natatamaan ng fatal na atake. Walang makakalaban sa kanya. Pinatay niya ang lahat ng hamarang sa kanyang daraanan. Ginawa niya ito ng may malamig na dugo, kaya't maging ang mga barbaro ay hindi makapaniwala sa ganitong kalupitan. Tila isang makapangyarihang dinamita, nailansag niya ang kanilang hukbo. Para sa kanila, isa siyang tunay na demonyo na nag-iwan lamang ng mga bangkay sa kanyang likuran. Ang leader ng mga tulisan, na nakakita na ng maraming mga maestro na dumadaan sa Ganges, ay hindi pa kailanman nakaramdam ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan. Iniwan ni Damho ang leader upang pagmasdan ang nangyari sa kanyang mga mandirigma. Tinanong niya ito kung bakit nila pinatay ang mga inosenteng tagasunod. Sumagot ang lalaki na bawat tao ay may kani-kanyang halaga. Ipinaliwanag nito na sa kanilang mundo, ang mga taong iyon ay nararapat lamang sa ganitong kapalaran, bahagi ng script ng kanilang buhay. Sa kanilang mundo, ang buhay o kamatayan ng mga tao ay walang halaga. Naiintindihan ni Damho ang kanyang pananaw ngunit naniniwala siya na ang kanilang grupo ay mga tulisan lamang na hindi karapat-dapat mabuhay. Mahirap para sa leader ng mga tulisan na direktang tanggapin yon, ngunit naunawaan niyang kailangan niyang lutasin ang isyong ito sa kanyang sarili. Binalaan siya ni Damho na kung yun talaga ang kanilang paniniwala, ipapakita niya sa kanila kung saan sila nababagay. Samantala, ang kwento ay lumipat sa mga silangang Dalesdis ng Tianhan Mountain Range, kung saan matatagpuan ang lugar ng Saonsanyang na pag-aari ng BDA clan. 3 taon na ang nakalipas. Ang pinakamakapangyarihang federasyon sa rehiyon ay nagsanib puwersa upang labanan ang mga dugong ugat ang mga tulisan, ngunit sila'y natalo, at mula noon, ang mga tulisan na ang naging mga Panginoon ng mga lupain. Mula noon, kinilala sila bilang isang federasyon sa loob ng syndicate. Ang leader ng Saonsanyang, si Yong Hansong, ay nais malaman ng higit pa tungkol sa grupong Gonan, ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang impormasyon. Siya'y nag-aalala dahil nahuli ang kanilang mga tao. Ang tagapayo ng leader ay tiyak na walang seryosong nangyari, at narinig ng leader ang tungkol sa sitwasyon sa Tomb of Evil at naghihintay ng pagbabalik ni Yongson, na inaasahang mag-aayos ng lahat. Sinabi ng tagapayo na magiging maayos ang lahat kapag bumalik si Yongson.
Naiintindihan nila na ang isang pangkat lamang ay maaaring hindi sapat para sa misyon, ngunit ayaw ng leader na bawasan ang kanyang mga ambisyon at sabik siyang maghintay sa pagbabalik ng kanyang mandirigma. Habang ang kanilang pangkat ay bumabalik sa labanan, ang tunog ng mga espada ay umaalingaw sa buong lambak. Si Damho ay nakipaglaban sa leader ng mga tulisan tulad ng kanyang pakikitungo sa kanyang mga biktima, pinatunayan na karapat-dapat siyang mabuhay. Isang pangkat ng mga tulisan ang nakakita sa nangyari sa kanilang leader. Sama-sama nilang tinangka na sugurin si Damho gamit ang kanilang mga espada, nilayo nilang patayin siya. Nagmabalisa ang kanilang pangkat ng buong lakas, determinado silang patumbahin si Damho. Ngunit, ang kidlat na dagok ni Damho ay tumago sa katawan ng isa sa kanila. Ang kamao ng binata ay dumaan sa kalaban at pinatahimik ito, ipinadala siya sa parehong lugar kung nasaan na ang kanilang leader. Ang hampas ng kamao ni Damho ay umikot tulad ng isang bagyong sumabog. Tinapos niya ang mga natirang kalaban sa ibabaw ng lupa. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang may ilang kalaban pa. Isa sa kanila ang nakapansin na bahagyang binuka ni Damho ang kanyang kaliwang paa. Akala nila ito na ang kanilang pagkakataon upang tamaan ang isang mahina niyang bahagi. Ang lalaking ito ay nagtipon ng lahat ng lakas, iniisip na ito na ang huling pagkakataon niya. Kahit hindi niya mapatay ang binata, baka mapigilan niya ang pagsulong nito. Ginamit niya ang pinakamalakas na teknik ng espada na kilala sa mga lupaing ito. Isang paikot-ikot na hampas ang iniwasan niya at ang kanyang espada ay dumiretso patungo sa paa ng binata, halos damaykit sa katawan ni Damho. Nakaramdam si Damho at agad itong tumugon, mabilis na tumalon at ipinakilos ang hangin, iniiwan ang kalaban na walang pagkakataon. Napagtanto ng lalaki na ang kanyang atake ay nabigo. Ang counter-attack ni Damho ay bumagsak sa kanya tulad ng isang napakabigat na bato. Pinipresyon niya ito sa lupa, pinaparamdam ang lakas ng kanyang hampas. Ang kalaban ay sumabog papunta sa iba't ibang direksyon dahil sa matinding lakas ng impact. Natalo ang kalaban, tinalo ng lakas ng batang lalaki. Binayaran ni Damho ang kanyang mga pagsisikap sa labanan, isang pagpapakita ng tiwala sa sarili. Ang kwento ay bumalik sa matandang lalaki at kay Simok na papunta sa Sanyang. Nagpunta sila sa kanilang leader at nag-isip ang matandang lalaki kung ano ang mahalaga at dapat nilang matuklasan dito. Napansin ni Simok na kakaibang lugar ito, napapaligiran ng malalaking pader. Ang mga ito ay kamanghamanghang mga pader ng depensa at magiging perpekto para sa pangangalaga ng kanilang mga pag-aari. Nauunawaan ng matandang lalaki na ang mataas na mga pader ay nangangahulugang may mahalagang bagay dito na kailangan ng proteksyon. Alam ni Sim na ang lahat ng hinahanap nila ay tiyak na matatagpuan dito. Plano nilang siyasatin ang lugar at hanapin ang kailangan nila. Nang gabi, nakatanggap ang leader ng isang kagyat na balita na kailangang iparating agad. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanila na matagal nang naghahanap ng pagkakataon na makipagkita sa leader. Nang tanungin ng leader kung sino ang bisitang ito, sumagot ang tagapaglingkod at ipinaliwanag na isang batang babae mula sa grupong Bloody Scales ang dumating at nais makipagkita. Napagtanto ng leader kung gaano kakakaiba ang pagdating ng batang babaeng ito sa ganitong oras, at pati ang kanyang tagapayo ay nagduda na baka may natuklasan silang mahalagang impormasyon na maaaring magdulot ng panganib kung malalaman nila pa ito. Nagtanong ang leader kung anong gagawin nila. Marahil ay dapat alisin na siya. Ngunit bago gumawa ng desisyon, kailangan muna nilang makipagkita at malaman kung ano ang alam nito at magplano ng aksyon. Inutusan ni Lunala na dalhin siya sa kwarto ng bisita. Nang iniwan mag-isa, malalim na nag-isip ang leader tungkol sa pangyayaring ito. Bumalik sa kanyang isipan ang grupo ng Bloody Scales at ang hindi inaasahang pagbisita ng batang babae. Dumating ang batang babae sa isang hindi magandang panahon. 20 taon na ang nakalipas, isang natatanging mandirigma na nagngangalang Samyang ang lumitaw, na naging kilala dahil sa kanyang mga kamanghamanghang tagumpay sa laban at sa kanyang mga katangian sa pamumuno. Ang lahat ng mga masters ng martial arts na sumunod sa kanya ay tinawag ang kanilang mga sarili na Bloody Scales Group. 5 taon na ang nakalilipas, nang magdulot ng Bloodstorm ang bagyong dumaan sa rehiyon ng Xinjiang, hindi sila nakialam, at kung nakialam sila, hindi sana naging ganito ang Sanyang. Ngayon, ang tanong ay, dumating na ba ang panahon para sila ay lumabas mula sa mga anino? Ang kaisipang ito ay nagdulot ng kaunting alalahanin sa leader. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng batang babae mula sa Bloody Scales. Labis na tuwang-tuwa ang batang babae na makaharap siya. Itinuturing itong isang malaking karangalan na makita ang kilalang leader ng Sakhian Sanyang.
Ipinakilala ng batang babae ang sarili bilang Sim-O na nagsabing siya ay mula sa grupong Bloody Scales at binati ang may-ari ng tirahan. Tumugon ang leader na natuwa siya sa kanyang pagbisita bilang tanda ng paggalang. Nagdala siya ng tsaa mula sa kanilang mga lupain na tanging sa sea plantations lamang tumutubo. Masaya niyang inaalok na subukan ng tsaa na tumutubo sa mga plantasyon ng may-ari ng Sanyang. Sa kabilang banda, naniniwala ang leader na ang karangalang ito ay isang tanda ng respeto mula sa kanyang angkan. Itinaas ni Sim-O ang isang tasa ng tsaa sa kanyang mga labi at sinabi na isang karangalan ang maging kauna-unahang matikman ito. Tumugon ang leader na hindi niya kayang isipin ang buong kahalagahan ng sandaling yun. Pumiglas ang kanyang kuryosidad, ngunit pinayuhan siyang ang sobrang kuryosidad ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na mga kahihinatnan. Habang nangyayari ito, tinanong ng leader tungkol sa kanyang ama, at nagsabi na ikinalulugod niyang bisitahin ito ngunit may mga responsibilidad siyang pumipigil sa kanya. Magalang na sinabi ni Sim-O na ang kanyang ama ay nagsabi na kung ang leader ng Sanyang ay maglalakad sa landas ng katarungan, maaari siyang maging pinuno ng Sang. Nang marinig ito, ngumiti ang leader dahil ang landas ng katarungan para sa kanya ay isang malabong konsepto. Idinagdag pa ni Sim-O na nagtitiwala ang kanyang ama sa kanya at hindi siya pinaghihinalaan. Inamin ng leader na hindi siya nararapat sa mga salitang yun, ngunit nangako siyang paglilingkuran ang tiwalang iyon balang araw. Tinanong ng leader kung yun lamang ba ang ipinasa ng kanyang ama sa kanya, at kung yun lamang ang alok ng kanyang ama. Nais niyang makipagkita sa ama ng batang babae at gawin ang ipinangako niya. Hindi nagtagal, inutusan ng leader na maghanda ng hapunan at iwan ito para sa gabi. Isang tunay na pagpapakita ng pagkamapagpatuloy mula sa may-ari ng tahanan, at nagpasalamat ang batang babae sa mga ito. Ang ating kwento ay nagbubukas ng kahulugan ng tiwala sa sarili, mga hakbang na kayang sirain ang mga pader ng bato, isang paikot-ikot na suntok na palaging tumatama sa target, dalawang nakakatakot na galaw, at sa isang saglit, lahat ng bagay ay nawasak sa isang kisap mata. Natalo sina Gen Senador at ang kanyang mga tauhan. Lahat ng koneksyon ng mga bandido sa mga lupain ay tuluyan ng nawasak ng batang master. Maaaring dulot ng pagkabigla sa pangyayaring ito, ngunit hindi nagtagal. Si Geno ay naging lubhang may sakit at huminto sila sa isang pahingahan malapit sa bayan ng Hami. Dahil sa matinding init, nawalan ng malay si Geno at minsan ay nagkaroon ng mga halusinasyon. Nawalan siya ng sigla sa mata, nilulupig ng mga pagconvulsion, at naririnig ang patuloy na tunog sa kanyang tainga. Muling nawalan siya ng malay at hindi nagkamalay muli sa loob ng 3 o 4 na araw. Isang tunay na pagsubok ito kay JBO noong kabataan ni Damho. Naiintindihan ni Damho na maaari niyang ibigay ang chi energy para mapabilis ang paggaling ni JBO, ngunit ang enerhiya niya na nakabase sa madilim na martial arts ay sobrang delikado at nakasisira. Kung ipapasok niya ito sa katawan ni JBO, hindi ito makakayanan ng katawan nito at paputok ang mga arterya nito. Kaya't kailangang maghanap ng ibang mas ligtas na paraan. Nagpa siya ang batang lalaki na maghanap ng doktor. Nilapitan siya ng isa sa mga grooms na nagtrabaho sa kabayo buong buhay niya, ngunit hindi pa nakakita ng ganitong kagandang kabayo. Nagpasalamat si Damho dahil pinayagan sila na manatili sa lugar, lalo na't may sakit ang kanyang kasama, ngunit anong gagawin ni Damho kung ang kanyang kaibigan ay malubhang may sakit? Nagpasya si Damho na maghanap ng doktor at tinanong ang groom kung may doktor na malapit sa lugar. Sumagot ang groom na may mga malalawak na parang lang, at halos walang pagkakataon na makakita ng isang magandang doktor. Binanggit din ng groom na may isang alamat tungkol sa isang red scale, isang halimaw na nakita lamang isang beses mga taon na ang nakalipas. Matapos marinig ang kwento, sumakay si Damho sa kabayo at nagsimula siyang maglakbay. Sinabi ng groom na pagkatapos tumalon sa mga parang, makikita nila ang Red River, kung saan ang lupa ay sobrang pula, at kahit ang tubig ay mukhang purong pula laban sa likas na kulay ng lugar. Doon sa malayo, naroroon ang red scale, isang puro halimaw na isda na itinuturing na pinakamagandang gamot. Kung mahuli ito at may handa, mabilis nitong mapapalakas ang kalusugan ng batang lalaki, ngunit mahirap itong hulihin. Ang isda ay nagtago at walang awa sa mga nagtatangkang manghuli nito. Isang isda na tulad nito ay maaaring umabot ng 1,5 metro at may haba ng halos 3 metro. Para mahuli ito, unang nahuli ni Damho ang isang pato at pinili niyang gamitin ito bilang pain. Dahil ang mga alamat lang ang umiikot tungkol sa monster na isdang ito, walang sino man ang dumadalaw sa ilog na iyon.
Kailangan munang hanapin ang tirahan ng isdang ito. Nang ihagis ng batang may-ari ang pato sa tubig, ang dugo ay inaasahang makaakit sa gutom na isda, at ang pamamaraang ito ay nagbigay ng pagkakataon upang mahuli ito. Mukhang hindi agad makakakita ng mabilis na resulta, ngunit sa isang saglit, gumana ang pain. Lumitaw ang silweta ng isda sa tubig, mabilis na lumalangoy pababa ng Red River. Nagmadali si Damho patungo rito upang subukang hulihin ito. Isang napakalaking isda ito na kumapit sa kanyang huli, na naakit ng amoy ng dugo mula sa pato. Ang isda ay may kamanghamanghang laki, at sandaling tumigil si Damho upang pahalagahan ang laki nito bago ito lumundag pabalik sa tubig, nagdulot ng isang malaking alon mula sa kanyang katawan.